Gusto ko siyang makausap, maliwanagan. Kasi yung last na punta namin doon sa kanila is medyo hindi sila nagkakaintindihan. Kumusta, Oliver? Kapatid? Bakit siya lang ang kilala mong kapatid? Si Ansing hindi mo sinasabing kapatid. Hindi mo kapatid yon? Sa tingin mo, pag nakadikit, magkakaaberya. Ay, malaki dati parang yan. Malaking aberya. Malaking aberya. Pagka nag-away. Oh. Yan ang mga nag-aabot-abot lang ng pagkain. Si Ansing hindi nag-aabot. Ay, dati parang yan. Hindi naman yung nilagaan mo. So, yun, mga kababayan, mga kabarangay, ay isang mapagpalang hapon po sa atin lahat. Mapagpalang tanghali po. Time check, mga kababayan, 1:00 po ng hapon. At ito, dumating po si Kuya JJ dito dahil pinatext ko po kay Ate Feli kagabi. Kaya nandito siya ngayon, kadahilanan po, gusto ko siyang makausap, maliwanagan. Kasi yung last na punta namin doon sa kanila is medyo hindi sila nagkakaintindihan ni Nanay Ansing. At the same time, kaya ko po siya tinawagan dahil may mga kababayan tayo na nagpaabot ng tulong. Sabi nga nila, mas deserve daw ni Kuya JJ na bigyan ng tulong. Dahil si Kuya JJ daw yung totoong nagmamahal kay Kuya Oliver. Although, pabor naman talaga ako doon kasi naalala ko mga kababayan, nung unang-una na pinuntahan natin si Kuya Oliver, ang nag-assist sa amin ay si Kuya JJ. At nung time na siya yung nag-assist, hindi ko pa alam nung time na yun na kapatid pala ni Kuya Oliver. Natatandaan mo nun, Kuya JJ, nung nandoon kami nung unang-una, paliguan namin, ikaw nag-iigib. Hindi ko pa alam na kapatid mo pala. Kapatid ko dati. Oo. So yun mga kababayan, kaya masaya ako dahil napansin na po, nakita na po ng ating mga sponsor yung kalagayan, sitwasyon ni Kuya JJ. At tama talaga dahil lumabas na rin doon sa sagutan nila ni Kuya JJ at saka si Nanay Ansing na parang inaaway-away daw ni Nanay Ansing pala nung time na nakakulong or may problema pa si Kuya Oliver is laging inaaway-away daw ni Nanay Ansing. Kaya ito mga kababayan, kaya ko po siya pinatawag para ibigay, pagpaumanhin niyo po, kaya ko siya pinatawag, hindi ako pumunta doon, para makita rin nila yung kapatid nila, para makasalamuha din niya si Kuya Oliver, makapag-banding din sila. Dahil nandito na po tayo sa point na naaalala na niya ang lahat. Mas mapapabilis ang pag-recover ni Kuya Oliver kung makikita niya yung mga taong totoong nagmamahal sa kanya. Diba? Kuya Rizky, pahiram yung libro. Ayan. So may dalawang tao na nagbigay kay Kuya JJ. Si Philippine 888. Nagbigay po siya ng 2,500 at saka si Aling Rochelle nagpadala ng 3,000. So sa Makatwid, ang pera ni Kuya JJ ngayon is 5,500. Pero may message po si Philippine 888. Sana yan? Babasahin ko lang kasi may mensahe po ang ating sponsor. Ayan. Hi, Daddy Frankie. Kuya JJ, kumusta ka? Ay, ito, Daddy Frankie. Okay. Okay ka lang? Okay naman, Daddy Frankie. Kumusta ang biyahe mo? Maganda naman ang biyahe, Daddy Frankie. Maganda. Hindi ka nahirapan magbiyahe papunta rito? Medyo nahirapan pero nakarating naman dito sa inyo, Daddy Frankie. Salamat sa Panginoon. Mabuti natanggap nyo yung text ni Ate Feli kagabi. Natanggap, Daddy Frankie, kaya pumunta ko rito sa shelter. Okay. So, Kuya JJ, may nagpadala ng tulong para sa'yo daw. Kasi nakikita nila at saka para mapagtapos mo raw yung anak mo. Makatulong ba sa pag-aaral ng anak mo? No? Si Philippine 888 tsaka si Aling Rochelle. No? So, may mensahe si Philippine 888. No? Babasahin ko lang.
Hi Daddy Frankie, nagpadala po ako ng 5,000 sa GCash para ito sa 2 tao. Hatiin ang 5,000 kay Kuya JJ, kapatid ni Kuya Oliver, at sa tatay ni Ate Charmaine. Bali, tig 2,000 po, 2,500 po sila bot. Ayan. Pakibasa na lang po ang letter ko sa 2. Pasensya, sana kayanan ko po, bagamat hindi ako mayaman, pero I live by the grace of God, and nagbabahagi lamang po ako sa kaunting biyaya na pinagkaloob ni God sa akin. Yan. Mensahe po yan ni Philippine 888, no? Pabasa sa baba po sa kanila, Daddy F. To Kuya JJ. Yan. Pakinggan mo to, ha? Love letter ni Philippine 888 to Kuya JJ, na? Kuya JJ, ipinagmamalaki ko po kayo sa pag-aaruga ninyo sa inyong kapatid. Ito po ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay buhay pa rin si Kuya Oliver. Nakita ko po noon, huling punta ni Daddy Frankie, na nagpadala pa po kayo ng saging para kay Kuya Oliver. Ibig sabihin po nito ay mahal na mahal ninyo ang inyong kapatid. At patuloy ninyo siyang iniisip kahit na nasa ibang bahay na po siya. May mabuti po kayong puso. Kaya nararapat lamang po na pagpalain din kayo. Kahit sa maliit na paraan na magagamit ninyo sa pag-aaral ng inyong anak. Naway huwag po ninyong sukuan si Kuya Oliver hanggat hindi pa tapos ang kanyang laban sa pagpapagamot. Ingat po kayo palagi at naway bawasan na po ang pag-inom ng Gatorade. Haha, biro lang po. From Philippine 888. Narinig mo lahat? Narinig ko dati, Frank. Naintindihan mo? Oo, naintindihan dati. Pwede ba ikwento mo sa akin kung anong sinabi? Sabi niya, bawas-bawasan daw ang pag-inom ng Gatorade. Sabi niya, O, diba? Ano pa? Bukod doon. sa dati, Frank, pagmamahal ko kay Oliver, yun naman ang ginamit niya. At saka sana makatulong sa pag-aaral ng anak mo yung pinadala niya. Yung kanang Tsaka si Aling Rochelle, may mensahe din siya. Babasahin ko rin. Kilala mo ba si Mami Rochelle? Si Aling Rochelle? yung iba yung asawa niyo, Daddy Frank. Yun! Yung paborito kong asawa. Mayos ka. Yung ibang Rosel pa. Ha? Si Madam Rosel pa lang. Oo, kasi nakita ni Mami Rochelle kasi ang pinapadalahan si Nanay Ansing lagi. Kaya sabi niya, padalahan ko na lang si Kuya JJ, sabi niya. Pero may mensahe din siya eh. Yan. Dear Kuya JJ, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga. Anong oras mo man mabasa ang message kong ito? Sana'y ilayo ka sa anumang kapahamakan. Kung kami naman ang iyong kukumustahin, ay nasa mabuti kaming kalagayan dito. Kuya JJ, nagpadala ako ng halagang 3,000 kay Daddy Frankie para sa iyong anak na nag-aaral. Sana hindi mo ibili ng Gatorade. Bakit puro Gatorade ang sinasabi? Parang kilalang kilala ka na nila na mahilig sa Gatorade. Wait lang, tapusin muna natin. At sana, Kuya JJ, mag-asawa ka na para hindi ka na laging nag-Gatorade. Kung seryoso ka kay Ate Feli, pwede kang manligaw pero hindi pwedeng nakainom. Salamat, Daddy Frank. Salamat, Mami. Yun, pakinggan mo yung sinasabi nila. At Kuya JJ, wag mong ibibinta yung kalabaw mo para yun ang gawin yung panghanap buhay kung sakaling magkatuluyan kayo ni Ate Feli. Lubos na gumagalang
Aling Rochelle. Ha? Mahal na mahal ka ng mga sponsor natin, Kuya JJ. Salamat, Madam Rosel. Oh, hindi, magsalamat doon. Ay, salamat, Madam Rosel. Tsaka kay Philippine 888. Sa kay Madam Philippine 88. Yan. So mamaya ko na lang ibigay bali 5,500. Mag-usap muna tayo regarding doon sa kay Kuya Oliver. Gusto mo ba makita si Kuya Oliver? Ay, sabi ko, gusto Daddy Frankie. Sabik, anong gustong mo makausap? Bakit? Para makumustahan kung ano kalagayan niya, Daddy Frankie. Ako, sa yung kalagayan. Pakikuha si Kuya Oliver, pakitawag. Yan, para magkita naman silang magkapatid. Dito siya. Yayakapin mo siya. Namiss mo ba siya? Namimiss talaga, Daddy Frankie. Sa tagal naman na hindi kami nagkita. Matagal. Kailan na yung huling punta ko dito. Ay, Kuya Oliver, dito ka, Kuya Oliver. Dito, ikot ka. Kumakain na naman. Dito ka, Kuya Oliver. Oh, kumusta, Oliver? Kapatid? Lapit ka sa akin na di mo na ako namimiss. Mamamiss kita. Oo. Kinis ka pa ni Kuya. Napangiti siya nung kinis niya eh. Ba't? Namiss mo ba si Kuya JJ? Oo. Ano sasabihin mo kay Kuya JJ? Ano sasabihin? Salamat. Maraming salamat. Matagal na hindi natin nakita. Nandito ka, marami kang siguro ginagawa dito. Ha? Oo naman. Marami. Puro kain. Kain lang, dapat magtrabaho. Hindi pa pwede magtrabaho. Naglalakad-lakad kami. Ay, nag-jogging. Kumustahan kayo? Kamusta, kuya? Ito, ginasilan kita para makita naman kita ng kalagayan mo. Lalo kang gumagawa pa. Oo naman. Mabuti naman na ganyan na ng katawan mo, tumaba ko pa. May kain ka na? Anong ginakain mo? Oo. Ha? Oo. Umaba na naman yung hair niya. Gwapo ka na ngayon No, Sinong gwapo sa inyong dalawa? siya. Siya. Hindi ba pwede ikaw? Siya daw. Siya daw. Dalawa tayo, para walang... Tayo nga eh. Oo. Sino ba panganay sa inyong dalawa? Mas maganda siya. Mas matanda siya. Oo. Tingnan mo nga, yung tsura niya. Oo. Mas matanda siya. Mas matanda siya. Akin. Kuya mo talaga yan. Bakit siya lang ang kilala mong kapatid? Si Ansing hindi mo sinasabing kapatid. Nandun sa kabilangan. Oh. Sa kabilangan. Oo. Hindi mo kapatid yon? Ang kapatid ko na nabubuhay, Oo. maraming salamat. O pinapasyalan ka dito para pakumustahin. Alam mo, Kuya JJ, kaya isa rin na pinapunta kita, yun nga, nagulat kasi ako yung doon sa sagutan ninyo ni Nanay Ansing, doon sa nung last na punta ko doon. Oo, dati parang Anong masasabi mo sa sinasabi ni Nanay Ansing na parating ganon? hindi pwede dati parang basta pagka gumaling na si Oliver, yun lang, doon lang tayo pagka magaling na siya, Pag magaling na siya, doon na tayo magpaplano kung anong gagawin. Ayos na. Oo. Kuha ka naman kay Daddy parang kaya mabait yan dito. Hindi yan Yun lang iniisip ko. Yun nga, yung sa inyong magkakapatid, kung ano mapagkakasunduan ninyo. Kaya lang, ang nangyayari kasi, yung desisyon na ni Nanay Ansing, laging nauuna. Nagugulat ako lagi sa mga sinasabi niya na, yun nga, gusto niyang idikit yung bahay doon sa kanya. Bakit kailangan idikit, di ba? hindi pwede yun Daddy Frankie. Doon sa sarili niyang lote ang pagka magkapatay ng bahay. Doon niya sa sarili, hindi yung dinidikit lang yung... Yung dati niyang bahay, yung pinagkulungan niyo sa kanya, titibagin natin lahat yon. Kung yun ang lupa niya, yun ba yung lupa niya?
Ay, hindi pa rin, hindi sa Bandaron dati parang. Bandarong pa. Oo, Oo. hindi dun sa dating Tirahan. niya. Sa sarili niyang lote. Oo. Para kasi alam mo, problema kung ipatayo mo ang bahay niya, halimbawa, ipatayo mo at doon sa hindi niya sariling lote, paano kung nag-asawa na to, inaway, alam na mabubuhat mo yung bahay, di ba? Oo, dati parang yun ang problema naman yun. Hmm. Kaya doon na siya sa sarili niyang lote. Bakit gusto niyang bakit nagmamadali si tapos doon pa, may sarili naman palang lupa ito? Ay, bakit? Ayaw ko kasing mangialam ayaw kong prangkahin siya Ay, dati parang baka gusto niyang pagandahin ano yung bahay niya. Papalitadaan para ididikit niya yung bahay niya yung lugar. Papagandahin yung bahay ni Yansing. Gustong papalitadahan. Papalitadaan niya. Yun ang gusto niya siguro dati parang Hindi pwede kasi pag bahay ni Kuya Oliver, bahay lang ni Kuya Oliver. Halimbawa, example, gagawa tayo ng bahay ni Kuya Oliver, nakalista lahat niyan. Kung 500 na hollow block, 500 na hollow block para sa kanya lang. Kung graba, para doon lang sa bahay. Hindi po pwedeng madadama yung katabi. Yung talagang maganda dati parang hindi yung nakadikit na bahay naman ni Ansing yung ba't niya didikit yung bahay ni Oliver? Oo. Tsaka wala siyang privacy kung nakadikit. Kailangan may privacy talaga siya. Privacy din nila. Yung sa sariling lote na niya para walang aberya. Walang aberya. Sa tingin mo, pag nakadikit, magkaka-aberya? Ay, malaki dati parang malaking aberya. Malaking aberya? Pagka nag-away, Oo. o kaya hindi niya, yung mga anak niya, hindi niya gusto, hindi niya maintindihan. Ay, yun, baka yun ang umpisang mag-aaway sila. Oo. May anak na maliliit. Mamaya-maya, mag-aaway sila. Wala na yung dikit-dikit na bahay. Alas ka dito. Sabi niya, hindi. Wala na dati pa. Matapang ba talaga si Nanay Ansing? Matapang ba talaga si Nanay Ansing? Yun ang ano niya dati parang pagka ayaw na niya. Pag ayaw niya. Mahirap naman na magdikit ang bahay nila dati parang Kaya pala hindi mo dinikit yung bahay mo, kaya pala malayo yung bahay mo sa kanya. dati parang mas maganda yung may malayo. Hindi yung dikit-dikit na bahay. Mag-aaway kayo mamaya. Ganito. Yun yung mag-umpisa na. Tapos, nung nandoon ako, sabi mo, nung panahon na nakakulong pa to, inaaway siya lagi, pinapagalitan. Dati parang inaaway-away niya. Kaya dun sa pinagawa yung bahay niya Kaya inaaway-away na niya. Kaya inilayo siya. Inalayo siya. Yun ang pinaka-reason. Dahil mainit ang dugo ni Nanay Ansing dito, kaya inilayo siya ng nanay niyo. Inilayo niya dati parang Dapat kasi, nung time na may problema to, inunawa, hindi yung may sakit na nga, tapos siyempre hindi niya alam ginagawa niya Awa-awayan niya pa dati parang Oo. Pero ngayon, okay, at least ngayon, okay na. Anong masasabi mo? Nakita mo, naglalakad na siya. Ay, maraming salamat dati Frank. Ito na yung nangyari kay Oliver. Kung doon lang sa bahay, walang ganitong kagwapan. At ganitong itsura. Buti may tumulong kay Daddy Frank na ganitong itsura mo na ngayon. Noon, walang kabuhay-buhay. Ngayon biglang recover ka na. Pagpasalamat naman tayo kay Daddy Frank. Maraming salamat po, Daddy Frank. Nakakapaglakad na. Noon talaga, kita mo. Hindi niya may unat to. Pero ngayon, naglalakad na. Binubuhat-buhat. Naalala mo noon, nung kinuha ka namin dun sa kulungan mo, binuhat ka namin, ano masasabi mo noon? Buwan pa. Diba? Binuhat ka lang namin. Tapos naligo ka pa doon,
malaking pasalamat natin kay Daddy Frankie Oo. na inalagaan ka. Oo. Tignan mo, ano, nagmukhang artista ka na, oh. Oo. Pero sinasabi niya, Kuya JJ, nakaraang araw, sinabi niya, pagka minsan sinasabi niya, uwi na daw siya. Bintinilya. Bintinilya, barangay ba yun sa inyo? Magkalapit dun sa amin yung Daddy Frankie. Alin? Kawarin sa amin, tapos yung kalapit baryo, binilan na yun. Kasi, Pero bakit Bintinilya sinasabi niya? ba't may kuwan ka dun? Taga doon yung gusto makapitbahay yung taga doon makapitbahay yung sa bintin. Doon ang linilagawan mo? Hindi, sa Taga doon? Sa bintin niya nga eh. Makapitbahay doon sa bintin niya, yung sa bintin niya. Oo nga, taga doon yung linilagawan mo. Hindi, basta bintin niya, hindi ko naman makapit pa, malapit sa bintin niya. Pangalan ng girlfriend niya daw, Shirley. Sino Oh. si Shirley? Ay, hindi ko naman... Pangalan ng girlfriend mo? Wala akong girlfriend. Sabi mo meron eh. Asawa mo. Sabi mo may asawa ka. Wala. Wala na ngayon. Sabi mo, mag-asawa ka na? Wala pa akong, naghahanap pa naman ako. Naghahanap pa. Paano yan? Kuya JJ, maghahanap na ng mapapangasawa to. Hanap ka na. Kakatayin natin yung kalabaw mo pag ikasal ko. Gusto mo, Oo, baka. pagka may liniligawan ka na ikakasal, kakatayin natin yung yung baka. Ha? Merienda tayo. May merienda ba? May tinapay. Tsaka soft drinks. Ayan, merienda tayo. Ayan. Kain tayo tinapay. Kain ka Kuya JJ, merienda. Pameriendahin natin si Kuya Oliver. Sakto-sakto. No? Pumunta na tayo. Kuya Oliver. Ay, JJ, busog ka pa. Ano to? Spanish? Yes, Spanish. Very good. Gusto mo ko? Tumatabalan. Dapat exercise mo din yung katawan mo. Tapos pagka inutosan ka ni Daddy Frankie, punta agad, alertaw. Lumulog mo na yung... Oo, kuya. Yun eh. Ayo. Rizky. Kuha. Hindi lang kain dapat exercise din Wow. Kuha kayo tinapay. Parado niyo yung pinto para hindi lumabas yung lamig. Baka inutosan ka ni Daddy Frankie, alerto ka naman pupunta. Para hindi ka naman... Sinsya na kayo. Kunti lang tinapay dito. Ba't kayo hindi kayo kumuha ng baso? Sayang Kuya JJ. Bawal cook sa akin Kunti lang. Sayaw tayo. Budot. Magaling na sumayaw yan. Araw, magaling ka nang sumayaw. Ganun din. Oh. Ay, hindi ka na magsayaw kung busog ka. Yeah. Masyado Ha? Follow. Hindi masyadong galaw. Hindi masyadong busog, no? Apir. Mapil ko kayo Daddy Frankie. Oh. Tropa ko yan eh. Dumarating ako, hinahanap niya yung pasalubong lagi sa akin. Tinapay daw. Na? Lagi may pasalubong si Daddy Frankie. Si Rizky, walang pasalubong. Dinubli ang katawan Oo. Parang ano yung tiyan mo na. Kala ko kung lumalaki yung tiyan, pati ikaw lumalaki rin. Baba mo lang yung paa mo, Kuya Oliver. Para masanay na. Malakas na ng tuhod mo. Kahit na basketball ka dyan, nakakatagbo na. Oo. Ayun Akala mo, Kuya Oliver, nung nasa kulungan, ay Kuya JJ, nung nasa kulungan, Kasi, gusto
ikaw. Hindi, lagi mo muna dyan. Ano na sa isip mo noon kay JJ nung nandoon pa siya sa kulungan? Ay, akala ko nung Daddy Frankie, wala nang pag-asa. Buti na lang nandyan kayo. Bakit? Bakit naisip niyo wala ng pag-asa? Eh, nandun na lang siya Daddy Frankie, sa kulungan niya. Kahit mainit ang panahon. Inaabutan na lang ng kung may bigay na pagkain. Eh paano kung wala? Ay, talagang wala Daddy Frankie, kung wala. Kung meron. Yun lang ang buhay na... Sino mo nag-aabot-abot lang ng pagkain? Ako naman Daddy Frankie. Ikaw lang. Si Ansing hindi nag-aabot. Ay, Daddy Frankie, hindi naman yung nialagaan mo. Ha? Hindi na nialagaan, ako naman nung nag-alaga. Kahit pumunta lang doon silipin, abutan lang ng pag... Halimbawa, lunch, ay tanghalian. Hindi naman araw-araw simot yung kanin, ulam, may matitira. Hindi man lang mabigyan sa plato, tapos ibigay dito. Hindi. Wala siyang pakialam nung Daddy Frankie. Natiis nila yung kapatid nilang ganun, na kumakain ka, dito kumakain ka, tapos busog ka na, may natirang pagkain, tapos natatanaw mo yung kapatid mo doon sa dulo, na gutom, nagsisisigaw. Walang nagbibigay Daddy Frankie na kapatid. Ako lang talaga. Ikaw lang talaga. Ako lang nag-alaga sa kanya nung ilang taon na inaalagaan ko si kapatid ko si Uligat. Bakit Kuya JJ, panganay, ikaw, Ansing, Kuya Oliver, Malayo. ito di ba? Panganay, Kuya JJ, Ansing, tapos si Kuya Oliver dito. Medyo malayo. Kahit bawat isa sa inyo magbigay ng pagkain sa isang araw. Halimbawa, isang araw, isa magbigay. Di ba? Hindi siya nangangayayat ng ganon. Isang araw, kinabukasan, ito na magbigay. Bawat isa sa inyo, isang beses lang magbigay sa isang araw. Or, siyempre, magkakapatid kayo, lagi kayo nagsasaing. Di ba? Hindi naman ganon kagutom siya. Pero wala talaga. Wala talaga. Ganun sana ang gagawin nila. Eh, wala naman silang pakialam Daddy Frankie. Natiis nila yun. Natiis naman silang ganun ng sitwasyon ni Oliver noon. Kaya pumayat. Sobra. Pero sabi mo, almost 20 years nang nakakulong doon. So 20 years ikaw nagbibigay ng pagkain. Oo, Daddy Frankie. Mabuti hindi ka tumigil magbigay. Hindi naman Daddy Frankie. Kaya kapatid ko si... Kung tumigil ka, sigurado malamang patay ito. Ay, talaga, Daddy Frankie. Yun ang mahal ko kasi si Ano po yan? si Oliver. Kaya hindi ko naman sinukuhan na pakainin. Yun lang. Kulang sa pinansyal. Kulang talaga. Kulang talaga Kuya sa... Oliver, natatandaan mo nung nakakulong ka doon? Nandoon ka lagi sa bahay mong maputik? Oo. Sino nagbibigay ng pagkain sa'yo lagi? Yung nanay ko. Anong wala na yung nanay mo? Kasi namatay na yung nanay mo eh. Si Kuya DJ, hindi mo matandaan? Pag uwi natin doon, babalik ka pa ba doon? Babalik ka pa doon? Sabi mo na, dun sa bintin niya, dun sa malapit sa bintin niya. Yung malapit sa Bintinilya, yun na nga yun, yung bahay. Kung wala na si nanay, sino nagpapakain daw sa inyo? Sabi ni Daddy Frankie. Sino nagpapakain sa inyo kung nung wala na si nanay? Doon. Hindi mo natandaan? Nakatandaan ko. Sino nagpapakain sa iyo kung nung wala na si nanay? Di ba ako? Oo, ikaw nga. Pero bakit ngayon? Bakit ngayon nung magaling na siya, gusto nang kunin ni Nanay Ansing? Ay, yan naman si Ansing. Yun siguro may ano na kay Oliver. Siya na lang palaging nasusunod. Siya na lang lagi nasusunod, Daddy Frankie. Pero ako naman ang nag-aalaga noon. Kaya nga, bakit gusto na ni Nanay Ansing ngayon kay Kuya Oliver? Ay, yun ang hindi pwede, Daddy Frankie. Hindi naman pwede yan. Nakukunin ni Oliver na basta-basta. Ngayon na magaling na si Oliver, kukunin na si Ansing.
Hindi pwede yun, Daddy Frankie. Para sa akin, hindi pwede. Hindi pwede. Sabagay, wala naman magagawa siguro. Kasi ako naman, hindi naman ako papayag talaga sa desisyon ng isa lang. Lalong-lalo na sa akin ipinagkatiwala yung pera na galing sa mga sponsor. Kaya hindi ko ginagalaw. Diba? Diba, Kuya Oliver? Oo, kuya. Daddy Frankie. Oo, Daddy Frankie. Masaya ka ba na nandito si Kuya JJ? Masaya ko, Daddy Kuya Frankie. Dinalaw ka ni Kuya JJ, masaya ka? Oo. Gaano kasaya? Masaya. Ay, love mo pala siya. Yakapin mo pala si Kuya JJ. Oo, yakapin mo. Kiss mo si Kiss mo Kuya ako. JJ, kiss. Hindi lang biso-biso. Kiss, kiss. Kiss, Kabila, biso-biso kabila, naman. Kuya JJ, kabila. Ganyan ako. Yan, oo, Oo. kiss mo. Una. Kabila, Biso-biso. yan, ganyan. Oh, kiss mo si Kuya JJ. Kiss mo ako. Kiss mo. Yung may tunog. Ganon. Oh, ganon. Ba't ka tumatawa? Wala. Sinong gusto mong kikis sa'yo? Si Yaya Peli? Oo. Ay, gusto mo rin si Yaya Peli? Sino gusto mo? Hindi. Ha? Wala. Wala. Ayusin mo yung salita mo. Oo. Sinong kikis? Wala kang... Ako di mo gustong kisin. Oh, kiss mo si Kuya para. Ha? Gusto ko tang... Kiss mo nga ako yung may tunog. Dito. Yun. Ganun ang kiss. Yun. Ganun ang kiss. Oo nga eh. Yun ang biso-biso lang yun. Oo. Yun ang case. Ganun ang magmamahalan na magkapatid. Oo, kuya. Iba yung biso-biso, iba yung case. Oo, kuya. Tapos iba yung bumtarak-tarak. Bong tarat-tarat. Turuan mo nga siya magbumtarak-tarak. Magaling yan. Nag-swimming kami. Galing yan sumaya. Magaling daw. Nakita mo. Tuto-tuto ganyan eh. Oo. Pakitaan mo nga si Kuya JJ. Oh, Ha? sige nga. O, tayo. Galing ka ng sumaya. O, tayo. Ano nga? Sige na. Sige na. Ano hindi yan? Tayo. Ayain mo. Ayain mo. Oh. Bum tarat-tarat. Bum tarat-tarat. Bum tarat-tarat. Bum tarat-tarat. Bong tarat-tarat. Dito. Napanood ko yung birthday niya. Oh. Kuya Oliver, dito kayo. Sino maganda? Si Ate Pele o si Kumari? Ay, si Mahal Pili. Ha? Mahal Pili. Si Mahal Pele. Saan na yung mga? Oh. Mas maganda si Mahal Pele. Ay, mas maganda si Mahal. Nandito lang si Ate Pele. Lapit ka, Ate Pele. Oo, kala. Ay. Nagkukuryente yata dati pero Ha? nagkukuryente pag... Nakakuryente pagkatabi ka? Oo. Bakit? Siguro may ground. May ground. Ikaw nag-ground ka pag lumalapit ka, Ate Pele? Ha? Nag-ground ka rin? Ay, oo, dati pero... Malakas pa ba yung kuryente mo? Ay, malakas dati pero. Malakas? Malakas ang... Sabihin mo sa kanya. Pasapin mo pagkakataon mo ito makapunta rito. Pagka nakikita ko si Mahal Pili, masaya na ako. Good. Good. Mahal na. Oo. Bakit mahal na agad? Hindi mo na ako pinupuntahan dito eh. Oo, di ba sabi niya, Sir, araw-arawin kita. Oo. Hindi naman Ay, araw-araw pupunta.
gusto mo talagang araw-arawin, araw-araw, gabi-gabi pa. Oh. Siyempre. Kung ano yung sinabi mo kay sir, Kuya Oliver, kailangan mo... payag ka ba mag-asawa na si Kuya JJ kay Ate Peli? Ito pa rin. Payag ka? Oo. Oo. Hindi lang sa salita, dapat Oo. Gawin mo. Gawin. Pero alam mo, sa totoo lang sir, nung napanood ko yung si Kumari, Oo. Ano naramdaman mo? wala. Wala. Wala lang, masaya lang ako. Hindi naman, wala naman yun. Hindi naman totoong kumari. Balai niya. Balay. Ang tawag lang nila doon, kumari. Oo, tawagan nila kumari. Pero ang totoo noon, magbalai sila. Yung anak Meron lang noon, anak ko yun. anak noon, tsaka anak niya, nag-asawa. Wala eh, hindi ko lang Balay lang, kumari lang ang tawag namin. Kasi sa ko siguro, kumari naman ang anong salita. Yun, kumari. Hindi naman na balay, ganun, kumari. Kasi iba din kasi sa amin ang Kumari sa Balae. May lugar ako sa puso mo, bakit hindi natin totohanin? Totohanin talaga. Siyempre yun naman ang punta ko, talagang namamasel ako dito. Kaya ka pumunta dito. Oo, dahil unang-una, mapapasyal ko si kapatid ko si Oliver. Pangalawa, ikaw naman ang Okay. pinupuntahan kong pangalawa. Ay, mahal Pili, kumusta naman pala si kapatid kong si Oliver? Ano bang... Ayan. Mm, Si Oliver, okay na siya. ayos na si Oliver? Magaling na siya. Dahil sa pag-aalaga natin, pag-aalaga namin. Yan. Talagang inaalagaan ka ni Yaya Pili, tumaba niyo. Ha? Oo. Magaling kumain. Alaga ka na talaga. Pag mo naman anuin si Yaya Pili at sa kadyado Hindi, mabait yan. Doon lang yan. Pag natutulog, dito sila, tataas yan. Pag kakain ng umaga, bababa yan, pupunta doon. papakainin mo, ay kakain na sila. Kasi nagtitake siya ng gamot. Umaga, hapon. Alagang-alaga ka para ni Mahal Pili Tapos, maliligo na siya. Nagsasarili na si Lalakad-lakad yan. Lalakad-lakad kung saan-saan. Isa, maghawak ng bola o basketball. Pero, Marunong na yan mag-basketball. magbabarsity ka na? Ha? Kung napanood mo yung video niya, galing-galing niyang sumayaw, mag-basketball, kasama si Sir. Ay, bigay ko yung pera ni ni Kuya Oliver. 1, 2, 3, 4, 5. Bali 5,500 na. Okay. Kuya JJ, yung galing kay Philippine 888, 2,500. Oo, No? salamat. Tapos kay Mami Rochelle, 3,000. Ay, maraming salamat, Daddy Frankie. Huwag sa akin. Sa mga sponsor. Ay, salamat sa nagbigay sa akin si Madam Philippine 88 at saka si Madam Rosel. Salamat po ng marami. Sana bless kayo ng Lord. Yan. Yan. Thank you so much po kay Ma'am Batis Laong at saka kay Aling Rochelle sa tulong pinansyal na pabigay ninyo kay Kuya JJ. No? Maraming salamat po. Kuya JJ, sana hindi ka magsawa na punta-puntahan si Kuya Oliver dito. Ha? Ay, oo, Daddy Frankie. Talaga, ay sinabi ko kay kung araw-arawin ko, gabi-gabi. Gabi-gabi. Ayan ka na naman eh. Oo. Pag hindi kita tinawagan, di ka pupunta eh. No? Buti pa si Nanay Ansing, bigla-bigla pumupunta eh. Nandyan na. Oo. Tularan mo si Ate Ansi. Hindi naman. Boros ko niyo. Hingi ng hingi. Ha? Boros naman siya hingi ng hingi. Ano naman ng kanyo. Nakaka... Sa ugali niya. Hingi ng hingi sa inyo, Daddy Frankie. Ano masasabi mo sa kanya Hindi na naman
sa ganun na barangay. Hingi lang hingi sa inyo. Akala nga kayo bangkaw. Kaya mag-isip naman siya kung hindi naman sa kwan. Hingi ng hingi, dapat magtrabaho din. Magtrabaho. Eh may trabaho naman daw yung asawa ay. Ay, siguro dati barangay, may trabaho din. Mm-mm. Kung minsan wala. Mm. Extra lang naman. Naglalasing din ba yun? Nag-Gatorade din ba yun? Minsan dati barangay. Minsan-minsan din. Ikaw madalas. Ay, hindi dati barangay. Hindi man, hindi. Pag may magbabawal na sa akin, hindi na ako nag-Gatorade. Kung babawalan niya ako ni Madam, ay mahal pili. Oo. Parang tumaba ka. Ay, tumaba ngayon. Eh, gusto ni Ate Peli, dito ka na tumira sa bahay para hindi ka na mawawala. Para araw-araw Sabi mo nung nakikita. ibenta mo yung kalabaw. Ay, binta ko sana. Pero panghanap buhay namin, panghanap buhay pagka nagsama tayo. Hindi mo na ibebenta. Hindi na pagka tayo magkasama. Panghanap So, buhay ko para sa'yo. Ang plano mo, hindi mo na ibebenta. Kasi Hindi na. mag-asawa na tayo. Kung magsasama tayo, Yung panghanap buhay ko para sa'yo. yung plano mo. Oo. Alam mo, nakatambay ako, hindi walang trabaho. Pa naman ako kung magsasama tayo, walang trabaho. Okay. Kuya JJ, kung sakaling sagutin ka ni Ate Peli, ano yung maipapangako mong magandang buhay para kay Ate Peli? Ay, gagawin ko lahat, Daddy Frankie, para sa kanya. Mag-focus muna tayo sa trabaho. Oo. Focus muna kayo sa kanya-kanya anak. Mag-focus muna tayo. Hindi, sa kanya wala nang problema kasi iisa na lang yung anak niya nag-aaral. Kaya nga, sir. Pag-isipan muna. Pag-isipan mo na. Mag-focus Girlfriend na lang muna. Oo. Boyfriend mo na siya. Hindi pa. Ay, di ba? Hindi ko pa sinagot eh. Hindi ko pa siya sinagot eh. Hindi pa. Hindi pa, sir. Wala pa. Sige, nasa inyo na yan. Matatanda na kayo. Bahala kayo. Basta wag na wag yung papabayaan si Kuya Oliver. Yun. Oo. Ha? Focus muna sa trabaho, sir. Oo. Wag na wag yung papabayaan si Kuya Oliver. Yun lang. So yun mga kababayan, mga kabarangay, maraming salamat po and God bless po.